Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siega Duhiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Idiraculo Sr., King of all kings, Master Ben Baraculo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Iculo I, Pizza 30 po ngayon, buwan ng Agosto 2020. Ngayon mga kapatid, pagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Bendiray Sr. Noong kapanahon ng kanyang kabataan, noong 1948. Nasalaysay ko na po sa inyo na namatay nga ang kanyang ama noong April 10, 1947. At na tuluyan itong namatay talaga pagka April 17, 1947. Pagka tinapos lang nila ang pag-aaral nila doon sa Barangay Wilson sa 1947 at sa pagkatapos ng pag-aaral ay lumipat po sila ng tirahan doon sa Surigao City, doon sa malapit doon sa baybayin ng Surigao City. Dahil ang kanilang bahay ay sa ilalim nito ay dagat-dagatan na, doon sa dagat-dagatan doon sa Surigao City, yung bahay nila noon sa 1948. Lumipat sila doon dahil nga wala na si Tatay Jose at doon na sila lumipat din ng pag-aaral si Divine Master Beniraculo Sr. Si Divine Master Beniraculo Sr. ay nag-aaral na ng grade 5. Samantalang si Tatay Moises Icleo ay nasa grade 4 pa lamang. Noong pag-aaral ng Divine Master Beniraculo Sr. doon ng grade 5 ay dubli-dubli na po ang kanyang kayod doon sa kanyang pag-aaral. At naninda nga siya doon ng pandesal tuwing umaga. Ninda siya ng pandesal doon na naglilinis siya ng sapatos doon sa highway, doon sa bandang Lunita. Doon siya naglilinis ng mga sapatos ng mga taong na gusto magpalinis ng sapatos. Shining ba? Shining. Yun ang ginagawa niya noon, nung kanyang kabataan. At minsan pa sumasama pa siya sa paghuhuli ng isda, pananagat doon sa Kabilan. Makarating pa nga rin siya doon sa Puyangi sa pangangisda. Doble-doble ang kayod niya dahil wala namang ibang talagang bumubuhay sa kanila. At para matustusan din ang kanyang pag-aaral sa elementarya nung kapanahon na yon. Kaya itong isasalaysay ko itong ngayon sa inyong mga kapatid ay patungkol ito sa nangyari naman kay Tatay Moises Icleo. Dahil itong si Tatay Moises Icleo ay nag-aaral nga ito sa grade 4. Pag-aaral niya sa grade 4, habang tinuturuan sila doon sa loob ng paaralan ng kaniyang guro na si Mrs. Sombrado, ay may isang matandang lalaki na lumapit doon sa pintuan at hinahanap itong si Tatay Moises Icleo. Kaya nilapitan ng guro nila na si Mrs. Sombrado, tinatanong kung ano ang kaniyang pakay at sino ang kaniyang pakay. Sinasabi naman itong matanda na gusto niya makita si Moises, hinahanap niya si Moises Icleo. Kaya sinabi ni Mrs. Sombrado na Moises, mayroong naghahanap sa iyong matanda nandiyan sa labas ng paralan. Kaya lumabas itong si Tatay Moises Icleo. Pagkalabas ni Tatay Moises Icleo doon sa labas ng paaralan ay tinatanong ay may ibinigay itong matanda kay Moises Icleo na isang supot ba, na isang plastic. Binigay, sabi niya, Moises, tanggapin mo ito, ibigay ko to sa iyo at itago mo. Sabi naman ni Tatay Moises, dahil nasa edad pa siya ng kabataan, sabi niya, hindi ko yan tatanggapin lo dahil pag tatanggapin ko yan, baka mawala yan dito sa akin at maproblema pa ako, hanapan mo ako kung nasaan na yun. Ayaw kong tanggapin yan. Kaya pupumilit yung matanda, tanggapin mo na dahil para sa iyo ito. Itago mo lang, wag mong iwala. Sabi naman ni Moises Icleo, kung ihabilin mo yan sa akin, doon sa bahay para ibilin niya natin doon sa kay nanay. Saka sabi naman ng matanda, hindi, dito na, tanggapin mo na ito, dito. Tanggapin mo na. Kaya kahit anong pagpipipilit ng matanda, binawali-wala, inayawan talaga yun ni Moises dahil takot siya na baka mawala yung bagay na ibilin sa kanya. Kaya iniwan niya yung matanda sa labas, pumasok siya muli. At pagkapasok niya, tinanong siya ng kanyang guro na si Mrs. Sombrado na, Moises, ano bang pakay ng matanda na yun sa iyo? Sabi naman ni Tatay Isik nga mayroon siyang ibilin sa akin na isang bagay.
Tapos inayawan ko dahil baka mawala iyon. At tinitingnan nga niya yung matanda doon sa labas, sa pintuan. Pagkatingin niya ay wala na yung matanda, bigla nang nawala. Wala na ang matanda. Kaya mga kapatid, pagkatapos ng pag-aaral nilang yun sa araw, umuwi na sila pagkinahaponan. Pag uwi nila doon sa bahay, ibalik sa dating gawain. Mga gawain nila, pag-igib ng tubig, yun talagang gawain ng isang bata pag uwi sa bahay, pag-igib ng tubig. At yung tubig na iniigib nila ay di bomba yun, ganyan ba? Jitmatic. Jitmatic yung igiban nila ng tubig. Kaya pumunta doon sila sa igiban ng tubig. Pumunta doon si Moises. Si Tatay Isik Ikleo pumunta doon sa igiban ng tubig. Nakapila siya doon. Pagkapila niya doon, sa kanya ng turno na mag-igib ng tubig. Pagkaigib niya ng tubig, ganyan siya ng ganyan sa Jitmatic. Biglang dumating yung matanda. Biglang dumating yung matanda at tinatanong na, Moises, sinasabi ng matanda, Moises, sana ba yung binilin ko sa iyo at kukunin ko na? Sabi ng gano'n ng matanda. Kaya itong si Moises na gulat na gulat, ha? Anong bilin mo? Sabi ng matanda, pinuntahan kita doon sa paralan kanina, may binilin ako sa iyo. Sabi naman ni Moises, oo nga, pinuntahan mo nga ako doon sa paralan kanina, pero hindi ko naman yung tinatanggap yung binilin mo sa akin. Sabi naman ng matanda, nandiyan na yan sa iyo, binilin ko na, kukunin ko na. Sabi ng Tatay Isik, wala nga binilin mo sa akin, hindi ko nga tinanggap. Ito namang mga ibang nakapila na mga bata, nakatingin kay Moises, ganyan. Ba't nagsasalita si Moises na siya lang mag-isa? Dahil itong matanda, hindi pala nakikita. Hindi nakikita ng kapwa niya tao. Siya lang ang nakakita. Si Tatay Isik lang nakakita. Sabi ng mga bata, ha? Si Moises nagsasalita, sabi naman ng isang bata, ganyan na yan. Ganyan na. Kasi nagsasalita si Moises na siya lang mag-isa. Kaya, pagkatapos niya mag-igib, binilisan niya. Bilis talaga. Kabilis pag-igib. Tapos, kuha kagad sa galon, uwi. Bilis pag-uwi. Pag-uwi doon, naiwan yung matanda. Naiwan. Hindi niya napansin ng matanda kung nasaan na. Uwi siya, pasok sa bahay. Doon na sa loob. Kaya, libre na siya. So, isip niya, matandang to. Hinahanapan ako ng ibinilin. Hindi ko naman tinatanggap yung ibinilin niya doon sa paaralan kanina. Kaya, kain na. Pagkatapos lang kumain, mag-aaral na sa kanilang klase dahil gawain nila pagkatapos na kumain, mag-aaral talaga sila ng klase nila. Mag-aaral. Si Divine Master Ruben Idrecli Sr. noon ay wala doon sa bahay dahil sumama doon sa pananagat, doon sa kabilan. Wala siya doon. Si Moises lang doon, nag-isa. At itong nanay niya, naghugas ng pinggan. Si Moises naman doon nasa sala, nag-aaral. Pagka-aral niya doon sa sala, basa-basa siya doon sa kaniyang leksyon. Biglang dumating yung matanda. Pagdating ng matanda, ganyan si Moises. Nabigla si Moises. Nagulat si Moises. Bakit biglang nagpakita, sarado naman yung pintuan, hindi man nabuksan. Kaya gulat si Moises Ikleo. Gulat na si Tatay Moises Ikleo. Kaya ang ginawa naman niya, humingi lang siya ng katahuran. Humingi siya ng ang galang. Sabi niya, magandang gabi sa iyo, Lo. Sabi naman ng matanda, magandang gabi rin, anak na Moises Ikleo. Lo, bakit nandito ka, Lo? Sabi naman ng matanda, dito ako, para kunin ko yung inibilin ko na sa iyo. Sabi naman ni Moises, ganyan si Moises, ano bang ibilin mo sa akin? Hindi ko nga tinanggap yun nandun sa doon sa paralan. Sabi naman ng matanda, binigay ko sa iyo, yun, nasa iyo na yun, kunin ko na. Sabi, wala nga ibilin mo sa akin eh. Wala. Kaya, narinig yung tinig niya ni Nanay Justiniana nandun naghugas ng pinggan. Narinig niya. Tinignan ni Nanay Justiniana. Sabi ni Nanay Justiniana, sa isip ni Nanay Justiniana, ano bang nangyari sa anak ko? Ba't to nagsasalita na siya lang mag-isa? Ganyan ang nakita ng nanay niya. Kaya, binaliwala lang yun ng nanay ni Tatay Usik. Binaliwala rin lang yun ni Nanay Justiniana hanggang sa pabalik-balik na yon na mangyayari sa kanya. Pagpasok niya sa paralan, ganon mangyayari. Magsasalita siya doon. Magpakita yung matanda doon sa loob ng paralan. Sabi, sana yung binilin ko sa iyo, Moises, na isang
putos ng silupin. Sana yon. Nasa loob na para sabi naman ni Moises, wala nga, wala nga kung tinanggap sa'yo, hindi ko tinanggap. Sabi naman ng mga kaklase niya, nasa loob ng paralan, ganyan na si Moises, ganyan na. Okay. Kaya, gulat na gulat, pati yung guro niya, sabi, Moises, ano bang nangyari? Bakit nagsalita kang ikaw lang mag-isa? Sabi ng Moises, matanda ako, tinahanapan ako ng supot na yung plastic silupin na binili niya raw sa akin. Hindi ko naman tinatanggap yun dahil takot nga akong mawala yun. Hinihingi niya sa akin kung nasa daw. Sabi naman ng guro, wala naman kami nakita. Wala ka man kasama. Ikaw man lang isa. Ala, Moises, baliw ka na. Sabi ng guro, baliw na siya. Yung nangyari kay Moises, kinabukasan hindi na pumasok sa paralan dahil para na siyang baliw pag tingnan ng kanyang mga classmate, ng mga kanyang guro. Kaya hindi na siya pumasok. Kinabukasan, doon na lang sa bahay, nagmumukmuk. Gulat naman na Justiniana. Moises, ano bang nangyari sa iyo? Ba't ganyan ka? Ba't nakaganyan ka? Basta mga isang linggo mga kapatid, hindi nakatulog si Moises dahil paulit-ulit na nandiyan. Kahit nga nakahiga na si Moises, bigla nang dumating ang matanda. Sana yung binilin ko sa iyo. Sana kukunin ko na. Wala nga sa akin. Wala sa akin. Sabi naman, hindi ko nga tinatanggap. Hindi ko tinatanggap eh. Hindi mo binigay mo sa akin. Hindi ko tinatanggap. Dahil ayaw ko nga mawala yun. Ito namang Nanay Justina, nasa kabilang kwarto ng kini. Ano ba nang nangyari sa anak ko? Nababaliw naman ito. Kaya, isang gabi naman mga kapatid, nandun na si Moises sa sala. Doon sa sala. Pero pumayat na si Moises. Pumayat na si Tatay Isik. Pumayat na dahil hindi na nakatulog. Oo, kasi halos oras-oras na magpakita yung matanda sa kanya. Sinihingi yung iniwan na bagay sa kanya. Halos oras-oras na. Kaya hindi na nakatulog. Doon na siya sa sala. Bigla namang dumating yung matanda. Dumating. Tapos tingin si Nanay Justiniana nagsusursi ng mga pantalon ba, mga sinina na may gisi, may butas, sinusursi. Kaya nakita nagmamasid si Nanay Justiniana, nagmamasid. Tingnan niya talaga si Moises. Nang nagsalita na si Moises dahil hinihinga na, nasa na yung dumating yung mata sa tanong, nasa na yung ibinilin ko sa iyo dong na supot, silupin, na sana kukunin ko na. Sabi naman, wala nga, hindi ko nga tinanggap yun doon sa paralan, hindi ko tinanggap, dahil ayaw ko mawala yun. Kaya, narinig yun ni Nanay Justina na tiningnan. Kaya, ang matanda naman nandyan sa gilid, tustos ng kanyang hunsoy. At lumapit nga itong si Nanay Justiniana, tinatanong si Moises, ba't ka ba nagsasalita na ikaw lang mag-isa? Tinatanong si Moises, Cleo. Sabi naman niya, ano ako lang mag-isa? Dito nga sa tabi ko, nakaupo itong matanda. Sabi, tingin naman ni Nanay Justiniana, saan bang matanda dyan? Wala man, ikaw man lang mag-isa. Ay, timing naman. Sabi naman ni Tatay Jose at Tatay Moises, ito lang ako sa gilid ko. Tapos yung matanda, timing naman na ganyan sa hunsoy niya. Ganyan, nagpalabas ng usok. Nakita yun ni Nanay Justiniana na may usok nga lumabas, puti. Pagkakita ni Nanay Justiniana na may usok puti, bigla itong nawala ng malay. Nawala ng malay si Nanay Justiniana. Natakot naman si Tatay Isik Cleo, natakot kung anong gagawin niya, nawala ng malay ang kanyang ina. Kaya, ang ginawa naman ng matanda, hinipo lang yung ulo. Ginamot ng matanda, hinipo yung ulo ni Nanay Justiniana. Pagkahipo sa ulo, nabalik ang malay. Umalis naman yung matanda. Umalis. Kaya pagkabalik ng malay ng nanay ni Tatay Isik Cleo, bumalik na ang malay, tinatanong na itong si Tatay Moises Cleo, tinatanong nga, Isik, tatanungin kita, ano ba ang hinahanap sa iyo ng matanda na yon? Sabi naman ni Tatay Isik Cleo, hinahanapan niya ako ng isang supot na mayroon daw siyang isang supot na ibinilin sa akin doon sa paralan. Hindi ko naman yung tinanggap na dahil takot nga ako na mawala yun dahil doon na sa loob
ng paaralan. Sabi ko sa kanya, hintayin mo makauwi ako doon sa bahay, tatanggapin ko yun. Pag nandun na sa bahay, dahil nandun na sa bahay, maitago ko na yun. Kaya hindi naman siya bumalik, nang bumalik siya dito sa bahay, hinihingi naman yung bagay na binili niya sa akin. Sabi ko, hindi ko nga yung tinanggap sa paaralan. Tapos hihingin mo ngayon. Kaya ang nangyari, ganun, binabalik-balikan niya ako, hinihingi yung bagay na yon. Sabi naman napaisip naman itong si Nanay Justiniana, ano kayang bagay na yun na binilin sa kanya? Sa'yo. Kaya, kinabukasan mga kapatid, dumating yung uyuan, yung angkol ni Nanay Justiniana na si Pedro Idira, dumating doon sa pamamahay nila. At, ang sabi ni Tatay Pedro Idira kay Nanay Justiniana, dumating ako dito dahil nabalitaan ko na si Isik ay nagkakasakit. Ano bang problema ni Isik? Bakit siya nagkakasakit? Sabi naman ni Nanay Justiniana, mayroong isang matanda na hinihingi sa kanya isang bagay na iniwan sa kanya, binilin sa kanya doon sa paaralan. Sabi naman ni Isik na wala nga siyang tinanggap na bagay dahil takot siyang mawala iyon. Ito namang si Tatay Pedro Idira, dahil mga ano nga sila, mayroong mga history na, mayroong alam, mayroong psychic nga mga history, mayroong karaniwang, di pang karaniwang kapangyarihan rin sila. Napaisip siya, tinanong niya si Nanay Justiniana, sige, tatanungin kita, nung doon pa kayo sa Puyangi, wala bang bagay na iniwan si Moises o binigay sa iyo na pinatago sa iyo? Napag-isipan naman ni Nanay Justiniana, ay oo nga. Sabi ni Nanay Justiniana, mayroon nga siyang libreta na ibinigay sa akin na binigay yun kay Jose doon sa kanya. Dahil hindi man yung tinanggap ni Ubeng, si Moises ang tumanggap. Libreta yun na binigay ni Jose doon kay Moises. At dahil bata pa si Moises, binigay yun sa akin, pinatago sa akin. O yun siguro ang hinahanap, sabi ni Tatay Pedro Idira. Yun siguro ang hinahanap. Kaya, siguro baka yun. Kaya ang ginawa ni Nanay Justiniana, pumunta siya kaagad doon sa Puyangi. Nagsasagwan lang, babaruto lang, bangka lang na walang makina. Pinuntahan niya doon. Pagkapunta niya doon, dating niya doon, kinuha yung bagay, yung libreta na tinago niya doon sa bahay nila, doon sa Puyangi. Pagkakuha niya doon sa bagay na yun, ay bumalik siya kaagad. Pagkabalik niya, dumating siya doon sa bahay nila sa Surigao City. Alas 2 na ng madaling araw, nakarating sila doon. At binigay niya yun kaagad kay Tatay Moises Icleo. Pagkabigay kaagad na yun ng libreta na yun kay Tatay Moises Icleo, ay binigay naman ni Tatay Moises Icleo doon sa matanda. Dahil nandun din kaagad ang matanda, nandun din kaagad nag-aantay lang. Pagkabigay doon sa matanda, kaagad-agad, gumaling kaagad si Tatay Moises Icleo. Gumaling kaagad. Yun po ang history niya. Kaagad-agad, gumaling si Tatay Moises Icleo. At bago umalis yung matanda, sinabihan si Tatay Moises Icleo na, Moises, magiging isa kang sikat. Magiging makikilala ka sa buong Surigao bilang isang magaling na manggagamot. Yun ang bili ng matanda, yun kay Moises Icleo. Sabi naman ni Tatay Moises Icleo, ba't ako magiging magaling manggagamot? Hindi nga ako marunong manggamot. Wala nga akong alam sa panggagamot. Nawala na yung matanda. Kaya kinabukasan kaagad mga kapatid, mayroong isang taong naghahanap kay Tatay Moises Icleo. Si Mr. Picho na nakatira doon sa may baybayin ng diyan sa may noon. Na ngayon diyan sa Surigao. Yung sidewalk diyan sa Surigao, yung dungguan ng mga lansa. Doon yung bahay nila doon. Dumating si Mr. Pitso, hinahanap itong si Tatay Moises Icleo dahil kilalang kilala na daw si Tatay Moises Icleo na isang magaling na mga gamot sa Surigao at mayroong nakapagturo na siya lang ang makakagamot sa aking anak, sabi ni Mr. Pitso. Sabi naman ni Tatay Moises Icleo, paano nga ako manggamot, hindi nga ako manggagamot. Sabi naman ni Mr. Pitso, mayroon nga nakapagsabi na isa kang magaling na magagamot kaya nga pinuntahan kita dito dahil papagamot ko sa iyo ang anak ko. Papagamot mo sa akin ng anak mo.
Oo, papagamot ko sa'yo. Kaya walang nagawa si Moises si Cleo dahil nagpakita din yung matanda sa kanya. Yung matanda, hindi naman nakikita ni Mr. Pizzo. Kaya sinabi ng matanda na, gamutin mo na, puntahan mo na, gamutin mo na. Kaya walang nagawa si Tatay Moises si Cleo. Pinuntahan yung anak ni Mr. Pizzo na nandun sa baybayin. Pagdating nila doon sa baybayin, nandun nga, nakita nila yung anak ni Mr. Pizzo. Nakahubad lahat, isang babae, nakahubad lahat. Baliw pala. Baliw. Kaya, nang akmang kukunin na ni Mr. Pizzo, tumakbo ito. Tumakbo doon sa dagat. At pagkatakbo doon sa dagat, lumangoy doon mismo sa dagat. Lumangoy doon. Kaya, nagkuha naman sila ng mga bangka. Hinabol nila, hinuli nila. Kaya, hanggang nahuli nila yung anak ni Mr. Pizzo. Pagkahuli nila sa anak ni Mr. Pizzo, dinala doon sa bahay ni Mr. Pizzo. Pagka dating doon sa bahay, sige, gamutin mo na, Moises, si Cleo, gamutin mo na. Ito namang si Tatay Isik, nagtatanong naman sa matanda nga, Lu, ano bang gagawin ko dito? Paano ko to gagamutin? Kaya sabi naman ng matanda, akong bahala, huwag kang mag-alala. Sige, ganitong gawin mo. Kunin mo yung kwintas ni Mr. Pizzo. Kunin mo yung kwintas ni Mr. Pizzo at isuot mo doon sa anak niyang dalaga. Kaya, yun ang ginawa ni Tatay Moises Cleo. Kinuha niya ang kwintas ni Mr. Pizzo at isinuot niya sa liig ng dalaga na baliw na anak ni Mr. Pizzo. Pagkasuot noon, agad na bumalik ang mabuting pag-iisip ng kanyang anak na dalaga at pinaliguan yon, dinala doon sa banyo, pinaliguan, binisan. Pagkalabas noon, na isa ng magaling, maganda na magsasalita, wala na, hindi na hiwi, maganda na, hindi na baliw. Ito namang si Tatay Isik, nakita niya yung anak ni Mr. Pizzo na dalaga na ang ganda pala. Kaya nabighani siya. Sabi niya, ang titing niya ay tagos sa puso talagang titing ni Tatay Moises si Cleo. Kaya ang ginawa ng matanda, ginanyan siya, halika na, marami ka pang pasyente na gagamutin. Ganyan, ininat yung tainga niya, huwag muna ngayon, dami ka pang pasyenteng gagamutin. Kaya walang nagawa si Tatay Moises si Cleo kasi may misyon pa siyang dapat gampanan. Kaya sabi naman niya, Day, babalik ako. Sabi niya gano'n. Walang nagawa siya. Kaya ang nangyari, yun na nga, nakilala si Tatay Moises si Cleo na isang magaling na manggagamot sa lungsod ng Surigao City. Siya kasi ang unang nakilala, kapatid. Siya ang unang nagpakilala dito sa Surigao. Hindi si Panginoong Divine Master Benedict Cruz Sr. Kaya sa susunod mga kapatid, papatuloy ko pa yung pagsasalaysay sa inyo patungkol to sa pagkabata naman ni Tatay Moises si Cleo at nag-combine sila ni Panginoong Divine Master Benedict Cruz Sr. Nagsama sila doon sa Kabadbaran. Nagsama silang dalawa doon sa Kabadbaran mismo. Doon sila sa Kabadbaran nagsama si Divine Master Benedict Cruz Sr. sa panggagamot. At hanggang dito na lang. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa aking Diyos, Divine Master Benedict Cruz Sr., King of all Kings, Master Ronald Icleo Jr., Divine Grand Master Ruben Madron Icleo. Lahat ng mga makita at hindi makita sa inyong lahat ng mga kaibigan ko sa YouTube channel kong ito, sa mga nag-subscribe sa nanood ng mga videos ko. Maraming salamat sa inyo at magandang umaga ulit sa inyong lahat. Pagpatuloy mo papanood dahil marami pa akong ipapahayag sa inyo na mga talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Benedict Cruz Sr. Kung sino ba siya noon at sino siya ngayon. Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga kapatid.